Yes, tumakas na. Pinalawak ng administrasyon ni Donald Trump ang mga parusa nito laban sa International Criminal Court na nagtatarget pa ng 2 karagdagang hukom sa kanilang pagkakasangkot. I showed it to them on November 18, and they went to office in Congress on November 19, and the Ombudsman's field investigation team also came to my office on November 26, and they said it was the first time that they saw this list, because as I think I also mentioned before, the ICI's team visited the DPWH central office in early September and said that her office was cordoned off. Maintindihan ninyo kung bakit kahapon pa, nung nalaman ko na siya biglang pumanaw, ako'y nagtanong na. Yan ba ay pumanaw dahil suicide, dahil aksidente, o dahil itinulak? Maoto niya. This is his favorite ring yun. Then, he noticed I was wearing it, so ang joke niya na, wapo kag sing-sing imuha na. Yes. Magandang morning at happy Saturday sa ating lahat. Nandito na naman si Kuya Gus nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para update ka sa ating mga video. At kung hindi po nagno-notify sa inyo ang aking video o ating video, madali lang po yan. Andyan po si YouTube at may search bar dyan. I-type nyo lang po at lalabas po ang ating YouTube channel. Ano ang balita ngayon mga kasama? 2 ICC judges, tumakas na. Buti nga. Ano yung mga nababalitaan natin na tumalon, tinulak, nagpatahulog o talagang sadyang meron hong katanungan pa rin, ha? Oo. At saan? Baka daw ito isang pakana o isang utos para mapagtakpan lahat ng mga bagay-bagay na iskandalo. Kasi meron na sabi dito, yung dokumento on proponent of DPWH session, nandun lahat. Nako. Isa pala itong malaking, ano tawag doon? Isang malaking testigo. Doon si Cabral kung nagkataon. Problema, nagawa ng kwento. Naging kwento na lang. Ang hirap. Diba? Oo, ang bilis ng pangyayari. Isang iglap. At ito merong balita rito. Itong si Hayer, na-promote o na-demote? Oo, PNP chief tapos naging, buti sana kung Yusek. Wala Manager, general manager ng MMDA. Wow. Talaga ba? Wala, talo ka. Ikaw ang inutusan na magpagdakip kay Tatay Digong. Na mabigat ang responsibilidad tapos ikaw pa yung naging kulelat. Tinanggap kaya? Alamin natin mamaya yan, At ito, 2 ICC judges tumakas na. Pinalawak ng administrasyon ni Donald Trump ang mga parusa nito laban sa International Criminal Court na nagtatarget pa ng 2 karagdagang hukom sa kanilang pagkakasangkot sa mga paglilitis na may kaugnayan sa Israeli. Si Judge Goka Lord Kipanids ng Georgia at Erdenebal Siren Damin ng Mongolia ay pinarusahan para sa inilarawan ng mga opisyal ng US bilang kanilang direktang papel sa mga pagsisikap ng ICC na imbestigahan at usigin ang mga mamamayang Israeli nang walang pahintulot ng Israel, kabilang ang kanilang mga boto sa isang desisyon noong December 15 na tumanggi sa apilan ng Israel. At sa kanilang pagdagdag, 2 hukom pa, tila lalo ngayon napipilayan na ang International Criminal Court. Huwagin na yan. US sanction to ICC judges. Types of sanctions explained. 1. Financial sanctions. Bank accounts and assets. Asset freeze. Any assets or funds the sanctioned ICC official holds in the US are frozen. Assets passing through the US financial system, including dollar-based transactions, are blocked. Visa sanctions, travel ban, visa denial,
sanctioned ICC officials cannot get any U.S. visa, tourist, work, diplomatic, transit, visa revocation. Dami, no? Existing U.S. visas can be Agoy. revoked immediately without hearing or due process. No transit rule. Officials cannot transit through the U.S. Business and professional restrictions. U.S. citizens and companies are prohibited from doing business with sanctioned ICC officials. Providing services, consulting, or payments. This affects legal consulting, academic work, speaking engagements, and publishing involving US-based entities. Financial spillover effects. Family members may not be individually sanctioned but face indirect impacts. Joint bank accounts can be frozen. Shared financial assets can be restricted. Household finances Grabe. may be severely Dami. affected. This creates personal pressure beyond the targeted individual. Impact on family members. Visa restrictions extend to immediate family members, spouse, children. Family members may be denied U.S. visas, have existing visas revoked, blocked from travel for education, medical care, Buti or nga sa personal inyo. reasons. Indirect global impact. Banks outside the U.S. often comply due to reliance on U.S. correspondent banks, fear of secondary sanctions. Sanctioned ICC officials may lose access to international banking, have accounts suspended or closed, face difficulty paying mortgage, school fees, or daily expenses. Yan yung mga sanction, na pinataw dun sa mga ICC judges. Ngayon, itong dalawa, tumakas na. Wala na kayong magiging papel. Yung buhay nyo parang ano na lang yan, living dead. Bakit? Wala na eh. Diba? Yung mga halos lahat ng asset naka-freeze. Hindi ka makapag-transaction online. Tanging ano mo na lang, may peso ka. Paano ka ngayon sasahod kung halimbawa? Trabaho mo wala na. Diba? Mahilig kasi kayo pumapil. Gusto nyo hawakan. Hindi nyo kaya ang Amerika at ang Russia. Diba? Mapunta tayo dito na naman kay Madriaga. Ano ang Madriaga tanim plano laban kay BP Sara? Ayan ang sabi rito. Interview yan kay Atty. Haro Roque. Kailan to? Kahapon. Alamin natin kung ano yung plano. Attorney, may iba lang po ako ng topic kasi kayo po ay kabilang po doon sa nagsulong sa Universal Healthcare, no, attorney. Ano pong masasabi niyo po dito po sa controversial na marami ding pong pumapalag na parang health pork barrel daw na MAIF, no? Kung saan magbibigay ng guarantee letter at mga nakalipas na buwan under sa taon under sa kasalukuyang administration, either mas mataas ito kumpara sa PhilHealth na pondo o di kaya ay mas napaglalaanan ng malaking pondo. Like ngayong taon, next year, meron na namang mataas na pondo pero ang mga politiko po, bago ka makatanggap nito, yung sinasabi po ng mga tutol dito, dapat dumaan ka sa politiko. Marami naman ang nagsasabi na dapat doon na lang ilaan ng mga pondo para dito sa universal healthcare, sa PhilHealth, under sa PhilHealth, attorney. Well, naniniwala po ako na dapat talaga tanggalin na yung MAIF. At yung buong pondo ng MAIF, ibuhos na sa universal healthcare. Having said that, alam mo naman ang ginagawa ng administrasyong bangag, no? Ginagastos para sa tulay na meron ng pondo galing sa mga gobyernong dayuhan. No? So sa akin, ideally, in a perfect world, kung wala ang bangag administration na corrupt, dapat talaga mapunta yan sa universal healthcare. Pero habang nariyan ang gobyernong corrupt ni bangag, kahit papano, nakikita ko naman kung paano nakakatulong yung MAIF kung ang mga politiko ang magre-release ng pondo dyan. No? Kasi nakakarating talaga sa tao. No? Hindi nila gagamitin para sa tulay, pundado na ng ibang mga gobyerno. No? Opo, attorney, nakarating na po ba sa inyo yung impormasyon na mukhang na inuugnay po kayo sa land grabbing sa Bataan? Anong tugon nyo dyan, sir? Lumang tugtugin na po yan, ang tagal na po niyan. Sa katunayan, sabi nila as early as 2022 daw, nagdemanda sila sa ombudsman, wala namang kaso.
Sa akin, kung meron akong masamang ginawa, di magsampa sila ng kaso, bakit sila ang ngawa ng ngawa sa publiko? Tama. At bakit Tama. ginagamit ngayon itong issue nito para mapawala ng isang linilitis para sa kidnapping na minsan na ay nakonvict na for kidnapping. Oh. Alam mo itong issue nito, ginagamit nila. Sinasabi ng Madriaga na minsang nakonvict para sa kidnapping at ngayon nahaharap na naman sa 2 counts ang kidnapping. Sinasabi niya na kaya daw siya kinasuhan ng kidnapping and dahil linilihis ko ang issue sa land grabbing. Wala po kinalaman ng land grabbing. Kung po yung nag-land grabbing, kasong civil po yan, magdemanda kayo. Pero ako po, ang masasabi ko lang, hindi ko naman sinasabi na talagang guilty na siya dahil hukuman lang po pwede magsabi dyan. Kasama po ako ng mga parientes na mga biktima ng kidnapping habang hawak yung 2 Filipino-Chinese na kidnap victims. No? So hindi po yan invento. Nakita ko pong umiyak ang mga magulang, nakita ko pong talagang hindi makatulog ang mga magulang at sinuway po nila ang aking advice na wag magbayad ng ransom. No? Pero yung pagbayad naman ng ransom, doon naman natiktikan ng mga kinakuluan yung mga Madriaga na na-involve dyan at nasundan habang umuwi sa katinta yung isang Madriaga. No? So sa akin po, obviously, itong Madriaga nagsasalita ng kung ano-ano laban kini VP Sara at meron nangako sa administrasyon Bangag na i-dismiss ang kaso niya. At ang pamamaraan pag-dismiss dyan ay sa pagdidiin sa mga biktima. No? Pero hindi ko po alam kung paano nila maimamadel ang issue na ilalabas niyang land grabbing na yan. Dahil sa akin, madali lang sagot ko. Di magdemanda kayo, harapin ko kayo doon. Walang kinalaman yan sa kahit anong kidnapping. Dapat tuloy pa rin ng kidnapping. Tama. Bakit naman yun ba ang gagawin nilang paraan para makalabas itong si Madriaga? Oo, hindi naman pwede. Gagawa-gawa kayo ng peking statement tapos hihiling kayo ng paglaya. Baka yan ang kapalit ng yung mga nilalabas na kwento at istoryahe. Di ba? Ganun lang. Puro sarswela lahat ng mga akusasyon nila kay BP Sara. Ilang mababatas may pagdududa sa pagkamatay ni Cabral. Talaga? Ano kaya ang pagdududa nila dito? Bakit? Bakit sila nagdududa? May pagdududa ang ilang mambabatas sa pagkamatay ni former DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Marami raw kasing makikinabang sa kanyang pagpanaw. Narito ang agenda report ni Hannah T. Ang peking pagkamatay pwedeng magamit para makatakas mula sa criminal liability. Ayon yan kay Senator Kiko Pangilinan. Anya, ayaw niya maging insensitive pero dahil bilyones ang pinag-uusapan sa flood control scandal, ipinapanawagan niya ang pag-iimbestiga sa bangkay ni dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Nangyari na raw kasi ang fake death dati para makatakas mula sa corruption allegations. Halimbawa ang kay Mary Ann Maslog, ang textbook scammer na Ayan nga diba? Yan yung hiniring na nagdidiin din kay BP Sara. Hindi ba? Hindi ito. Nung parang bigla na lang lumabas at na sinabi ano na raw to? Wala na daw tumatagal na. Tapos biglang lumutang sa investigasyon. Ito nga yun. Vic ng Sandigan Bayan matapos pekein ng kanyang pagkamatay. 1998 lumitaw ang scam tungkol sa humigit kumulang 20 million peso textbook contract. At 2019 ang ibalita ng kanyang kampo sa Sandigan Bayan na namatay si Maslog. Pero sumulpot siya noong 2024 sa pangalang Jessica Cese Francisco. Sa paghahalukay ng Bilyonaryo News Channel, natuklasan naming matagal ng di umano'y dumping ground ng mga bangkay ang sityo sa Tuba Town sa Benguet. Sa Tuba rin natagpuan ang katawan ni Cabral. Totoo kaya? May isang 2019 report na nagsabing may 5 katawan na noon ang natagpuan sa ilalim ng highway sa Tuba at nade-decompose na ang mga ito. Bunsod ng pagkamatay ni Cabral, lumitaw din muli ang footage niya online sa isang House Budget Deliberations nitong Setyembre na may bandage ang daliri. Nako, ano kaya? September 5 nangyari ang House hearing at ayon sa netizens, ang pagkabenta ng kanyang daliri ay bunsod ng di umano'y agawan nila ng papeles ni Representative Leandro Leviste na magkita ang dalawa sa opisina ni Cabral isang araw bago ang pagdinig. Paglilinaw ni Leviste, September 4 na magkita sila ni Cabral para sa DPWH files at ipinakita niya ito sa ICI at Ombudsman noong Nobyembre. May kopya rin umano ang DPWH ng mga ito.
Una nang binanggit ni Leviste sa amin na bago pa mag-Setyembre, humingi siya noon kay Cabral ng listahan ng budget ng bawat congressional district. Si Cabral ang itinuturong may kaalaman sa budget insertions at proponent ng mga line items sa DPWH budget. Dahilan para sabihin ng ilan na malaking kawalan ng kanyang pagkamatay dahil sa lawak ng kanyang nalalaman sa flood control scandal. Ayun. Palaisipan ito Kasi may lulutang na naman na pangalan dito. Talagang madidiin at madidiin. Yun nga lang. Talagang nagawa na lang ng kwento si Cabral. Diba? Isipin nyo pwede rin mangyari yung sinabi kanina na parang kunwari kasi wala namang wala kang nakita nyo ba yung muka ni Cabral? Nung kinukuha doon sa bangin? Wala So wala ring masyadong pagpapakita magkano na naman kaya ang nabanggit dito? Kausapin dito. 'Di ba? Kayo, ipaliwanag nyo nga mabuti sa ating kababayan. Kung i-analyze nyo, ikaw nahulog, nagpatihulog o hinulog? Tanong nyo big question mark. Ngayon, siyempre, kung halimbawa ikaw nahulog, mapakita ka. Kakamerahan ka. Wala pa naman. Nakita na lang, nakabalot. Tapos, ang statement, di umano, wala nang ganyan. Cremate, diretso cremate. Agoy. Nadaan na naman sa kwento, sabi ni Aling Ledesma. Hindi pa natin sure. Oo, Aling Ledesma naman, napangunahan mo na naman. Hindi natin sure kung ano talaga ang tunay sa tunay. Ang malabo sa malabo o ano ang kahantungan ng kwentong ito. Cabral gave me documents on proponent. Ito na yun, sinasabi natin. Sino magsasalita dito? Okay, pasok mo, Kong. The list that she had given you on September 4, you mentioned that you gave this to the ICI as well. The ICI had no such list, that it had to come from you? I showed it to them on November 18, and they went to office in Congress on November 19, and the Ombudsman's field investigation team also came to my office on November 26, and they said it was the first time that they saw this list, because as I think I also mentioned before, the ICI's team visited the DPWH central office in early September and said that her office was cordoned off, and they were not given any of the internal files from her computers. And then when they eventually came to her office after the ICI was formed in later September, the computers that had these files were no longer there. Kong, can we clarify? Because the last time we spoke to you, we asked you if she indeed gave you a copy of all the files. Can you confirm that you have a copy of all the files with the proponents in them? That is only part of her personal documentation. And do you have a complete list? The last time you were saying that you wanted authorities to get a hold of the computers. But do you have in your possession a copy, and did you just show it to the ICI, or did you share another copy with them? Yes, I have the list of the proponents in the DPWH budget. And I was focusing on Congressman Garjola because that was the subject of our general discussion. But of course, out of the entire budget, there are many other proponents than just Congressman Garjola. I want to explain that there's the allocable and non-allocable. And the allocable is 401 billion pesos in the past two budgets. And this was also a system that was invented by no less than former Undersecretary Cabral. And the non-allocable outside of this 401 billion pesos are projects that cannot immediately be identifiably from a proponent, if not for the internal files of the DPWH. And that's, I think, why it's important that the information of former Undersecretary Cabral be released, because there's so much public fascination on who are the proponents of DPWH projects. And here is a document from a government agency that evidences that basically outside of the first 401 billion pesos in the DPWH budget,
there are other people that are picking projects that are parked into congressmen's districts. She acknowledged to you that she designed the allocable program? Use Yes, of that funds? is a non-public information because she had said so in congressional hearing, and she gave me a printout with a explanation for how what she called the EBBM formula worked. But the explanation was more of a narrative of factors, but not an equation. And because there are small districts that have big budgets compared to big districts that have small budgets, I think we can safely say there's not really a strict formula for the budgets, but they actually created this system of allocable so as to distinguish the non-allocable. The non-allocable being the projects that include the so-called leadership fund, that their files can tell you who decided what projects are in the leadership fund. So do you have also the files on the non-allocable funds? Yes. Nako. Do you have, apart from you, who else has a hard or soft copy of these files? I'm sure the DPWH does. Okay. What about the ICI? Where you just show them? You said earlier, I showed them a copy, but you did not say I shared with them a copy or gave them a copy. So I'm assuming you just showed it to them, but did not like actually give them a whole set of copies? Yes, I showed it to them at their office, and then they came to my office, and then their team went through it in further detail because they wanted to know who are the proponents of the 421 or so ghost projects that they have been focusing their field inspections on. Malalim na usapin pala to mga kasama, ha? 400 billion, ha? Ang usapin. Oo. Eh, talagang may maliligtas na mga congressman, kung totoo man yung nangyari, at naging usapin o naging kwento dito kay Yusek Cabral. Kung totoo man na talagang siya yung nahulog o nahulog doon, eh ligtas na yung mga magnanakaw sa kaban ng bayan. Oo, kasi wala nang lalabas eh. Hindi na may imbestigahan eh dahil wala na. 'Di ba? Sabi nga doon pag ikaw ay usapin na lang, hindi ka na part ng investigasyon. Swerte ang mga magnanakaw, Yan pala yung big piece na sinasabi nila. Agoy, agoy, agoy. After visit interview with Veronica, mamaya yan. Ano kaya ang balita kay Tatay Digong? At ito, ang pangit ng papel mo, boy. Oo. Naging ano ka na lang, From dating chief, ngayon, wala na. Sabagay, pera naman daw eh. 200K per month. Eh, kaso nga lang, parang dinemote mo yung sarili mo. Sino ito? Kilala nyo ito. Isa siya sa nag-group effort. Sabi ng nakararami. Tatayo bilang bagong general manager ng MMDA si dating PNP Chief Nicolas Torre III. Kinumpirma ng Malacanang ang pagtatalaga na yan ni Pangulong Bongbong Marcos kay Torre. Pinalitan ni Torre si Undersecretary Procopio Lipana sa naturang posisyon. Nagsilbi si Torre bilang hepe ng PNP noong Hunyo bago siya na-relieve sa pwesto nito lamang Agosto. Agoy. Sakalap. Tinanggap kaya? Oo. Kung tinanggap, naku po. Oo, kawawa naman si General Lipana, si Colonel Lipana. Pinalitan kagad. Oo. Tumalon o tinulak? Big question mark. Sabi ko nga sa inyo. Oo, alamin natin yan dito. Kay Attorney Harry Roque kung ano yung... Ay, bakit nawala? Nawala. Ano sa na ba yun? Ito. Alamin natin dito, kung ano yung usapin, sa ano tawag nito ni Attorney Harry Roque. Kasi kailangan natin malaman kung ano talaga. Saan ka na ba? Nawala nga.
So na yun. Ito. Ito ha. O yan. Ay, magandang araw po sa inyo, ha? Nako, nakaka-dismaya po ang mga pangyayari, no? Tama. Ay, nabalita po na itong si Yusek Cabral ng DPWH, hindi pa po sigurado kung paano namatay. Yan ha. Alam lang, nahulog sa bangin dyan sa Tuba Benguet. Unang-inuan, nalulungkot po ako dahil matagal ko pong kakilala yan si Yusek Cabral. Alam niyo po, nung ako'y naging kongresista, talaga naman pong lahat ng request ng mga kongresista, senador at ng Malacanang, dumadaan talaga kay Yusek Cabral. Ganyan pong kaimportante si Yusek Cabral. At bilang isang enhinera naman po, magugulat kayo, hindi lang siya ordinaryong enhinera, may PhD po yan. Kaya nga po, mataas ang aking respeto kay Yusek Cabral. Dapat ang ginagamit nga niyang titulo, Dr. Cabral, dahil siya ay may PhD sa engineering, no? Pero hindi na niya ginagamit yung titulo niya. Ngayon, ang sabi ng driver niya, gusto lang daw makasinghot ng malinis na hangin at binaba niya sa Cannon Road ata, no? Diyan sa Tuba Benguet. Well, nalulungkot din po ako dahil ako'y taga Tuba Benguet. Diyan po ang aking tahanan sa Baguio, sa Tuba Benguet. At alam ko naman po na kung talagang kinakailangan ng katahimikan para makapag-isip, para makapagmuni-muni, talagang dyan po talaga sa bundok ng Tuba Benguet na makukuha yan. Sa katunayan, nung ako po'y nasa Pilipinas pa, kinakailangan umuwi talaga ng Baguio Biyernes at babalik ng Lunes. Dahil kung hindi, ang feeling ko, hindi ko kakayanin yung buhay ng gulo. So kinakailangan ko talaga yung amoy ng hangin na malinis, na amoy ng pine trees, at yung katahimikan ng Tuba Benguet. Ngayon, yan po siguro ang huling tanawin at huling hininga ni Yusek Cabral. Pero ang katanungan, siya ba ho ay nahulog? Gaya ng sinasabi ng driver na nagpaiwan lamang para makahinga ng malinis na hangin or itinulak? Well, anyway, kayo na po ang magdesisyon dyan. Yan. Sasabihin ko lang talaga kung anong alam ko sa trabaho ni Yusek Cabral. Yan. Siya po ay Yusek for planning. Ibig sabihin, wala pong budget sa DPWH na makakapasok sa budget ng departamento na hindi po inaaprubahan ni Yusek Cabral. Ganyan po siya kapangyarihan. Dahil kung ikaw ay isang congressman, senator, or even presidente, dadaan at dadaan ka sa lahat ng mga proyektong hinihingi mo kay Yusek Cabral dahil siya nga po ay planning. So kung maalala ninyo, nagkumpirma nila kung magkano ang budget ni Kong Pulong, ang tinanong nila si Yusek Cabral kasi alam ni Yusek Cabral yan. Sa totoo lang po, may listahan po yan si Yusek Cabral. Lahat ng kongresista, lahat ng senador, lahat ng opisyalis ng Malacanang, alam niya kung anong mga proyektong naipasok sa pantaon ng budget. Yan po ang Yusek Cabral. Kaya po, maintindihan ninyo kung bakit kahapon pa, nung nalaman ko na siya biglang pumanaw, ako'y nagtanong na. Yan ba ay pumanaw dahil suicide, dahil aksidente, o dahil itinulak? Ang aking kutob, meron po mga gusto na patahimikin si Yusek Cabral. Nako, yan. Ano ba ang mga bagay-bagay na lilitisin ngayon? Well, lilitisin po yung mga ghost projects. Now, para malaman natin kung sinong kumita sa mga ghost projects, yung mga kontratista naman yan ay kasabuatan lamang ng mga taong politiko. Dahil yung mga taong politiko ang tumatayong proponent ng proyekto. Hindi naman niya mabibid kung walang proponent. Tama. At alam niyo naman po siguro kung paano na ang pakulo nila. No? Ang mga kongresista, kaya naman niya nakakakurakot galing sa pondo ng taong bayan dahil nagre-report sa kanilang mga district engineer. Kami mga party list noon, kawawa po talaga. Until naging chairman si Zaldico bilang isang party list din sa Committee on Appropriations, wala po talaga district engineer na magbibigay na kahit anong proyekto sa party list congressman. Kasi automatic po yan. Lahat ng proyekto sa isang distrito, magre-report ang district engineer sa district congressman. Pero, yan naman po, may formula dyan si Yusek Cabral na walang selusan. Hindi po maintindihan yung kanyang formula, pero lumalabas kada distrito ay merong minimum na 1 billion ang mga kongresista. Dati-rati po ha, dati-rati, 10% kada kalye, 5% kada
building. So at the average, merong 100 million ng isang congressman na tongpats. Ngayon po, Grabe, no? naging Sobra. Kaya pala hindi gumaganda ang Pilipinas, patong-patong pala. Tongpats, tongpats. Oo, parang sinabi, akin ang 25% ng pondo ng bayan. Kita nyo na kung magkano yun. Kaya pala ito gumagastos sa mga milyon-milyon sa eleksyon at nakikipagbakbakan pa talaga dahil ito pala ang habol ng mga ito. Itong mga unggoy na ito. Ang sasaklap, di ba? Ang saklap pala, ang sasaklap tuloy. Saklap na nangyayari sa Pilipinas. Na nakawan ng sariling pondo. napakataas na, up to 70%. Hindi naman po siguro yan sa mga kalye at saka sa buildings. Pero ang naririnig ko po ngayon, hindi na po bababa sa 25% ang kinukuha Grabe. ng congressman at senatong. So kada bilyon, meron na silang Senatong, 250 million. So alam nyo na kung saan nila kinukuha yung pera na pambili ng boto nyo kada eleksyon. Yun na. Kaya nga po, nagiging mahal na ang eleksyon dahil alam nila na malaki na rin ang kubra, lalong-lalo na sa mga proyektong infrastruktura. Pero nang pumasok nga po itong mga flood control, lumabas ang katotohanan. Kapag flood control, hanggang 70% napupunta sa politiko. Wala Kaya 70% yan, wala naman talagang proyekto. Gawa-gawa lang nila yun. Oo, kumbaga, sasabihin pero walang nagagawa. Update tayo kay Tatay Digong, Veronica, nasa Dahig. Veronica, Kitty Duterte, maayong hapon. How are you today? I am okay. I just arrived at 6 a.m. this morning. Then I had my visit, which just finished minutes ago, just now. So Welcome back to the Netherlands, Kit. thank you. We are happy that you're back here as well. Kit, how was your flight? Long, as usual. And long and stressful. Kay arte baya ko no. Ang akong maleta, tulo ka buok. And especially with my winter clothes. So tulo ka buok. Ako tigbit-bit tanan. Okay lang, maskulado man ta. Kit, what was your reaction seeing your father after such a long time? Actually I'm not gonna lie. You've probably never seen me cry in public. Pero dito, nihilak yun ko. Because I haven't seen him for, I think, 2 months since October. And then since, as you know already, I'm sick. I have the flu, cough, and cold. So, wala na ko nag-kiss sa iyang, well, maybe once. But, diretso ko sa iyang tiyan nga nag-snuggle because, of course, no, our priority is his health. And, dili na to gusto nga mahawa siya. So, Kit, is it possible for you to share with us lang na what was his reaction seeing you? surprise siya, of course. When I go there, good, pag makita na ako siya, shagit ko, Papa Rudy, So I shouted, and then, nidako yung mata. He looked very surprised, but also happy. And then, he told me I look beautiful. But we can't talk much in the corridor, so we had to talk inside the designated area. Good. So we talked there, and then sa ba yung reaction? He was looking me up and down, observe kung sa bago sa ako. At first, he noticed his ring that I wear. Mao ni iyang college ring. It's his favorite ring ever, because he is very proud that he is a lawyer. So mauto niya. This is his favorite ring, yun. Then he noticed I was wearing it. So ang joke niya na, wapo kag sing-sing imuha na. We laughed. And sunod niya nga pansin akong buhok. Kay nagpa-straight ko buhok. Kulot man ni duha. His hair right now is naka-bonnet siya. And then since his hair quite long na gyud, so it's showing ba. So it is showing na gyud sa bonnet, so kulot-kulot niya. So he was quite sad nga nagpa-straight ko. Kay like you already know, he does appreciate when he sees his features on us, his children. He likes it that way. So ingon ko na, okay, treatment lang man, keratin lang man balik ra ni. So mato ayun, he looked
very happy, very surprised, and also very, you know, I really saw the look of longing in his eyes. And then, like I said again, inevitably, I cried yun. Nagluhod ko dito sa, diri ko nigako sa iyang tiyan. And then he said na, he doesn't regret having a daughter like this. Kit, we assume that you are going to spend Christmas with the former president. And are you going to be alone or with Mira? I am going to be with our family, with both my mother and with Mira. We're gonna spend the holidays here. Just so, I mean, even though we can't be there on the days good, Christmas and New Year, just so he knows we're close. And just so I'm not really sure when the visits resume, but when they do, bisita namin tayo. So you don't have scheduled visits on the Christmas day itself? No. Because the Netherlands, we have 2 Christmas, 25 and 26 as well. So, wala pa for now. Wala kuan diri Noche Buena, Christmas Eve. Wala. Yeah, Kit, just a little bit political lang. What is your opinion about all the attacks hurled towards all of your family members right now? I mean, me, no, I've never even defended myself against any allegation before. So, with regards to the attacks against my family pod, wala. Basag, I mean, it's always gonna be there, especially with my sister. Whether they admit it or not, she's the biggest threat to them. So, not in a bad way, but just because kuha niya ang tao. Tama, Because the tama. public knows that she's genuine about it. And that she really has the heart to serve. It's gonna be there. And wala, I think we're all secured with ourselves. We're confident enough to know na we're just really serving them for now. They're just really serving. So I have nothing to defend. Okay. Is there any question from everyone? Wala na ba? Kit, just to conclude the very short interview, is there something you want to tell the Filipino supporters of the Duterte family in general? Okay, wait. How many months na? 9 months, more than 9 months More already. than 9. Okay. So to all the supporters of the whole family, it's been 9 months with you all, more than 9 months. I would like to express my heartfelt gratitude to you all. Thank you for being here. Thank you for showing up every time. Thank you for not giving up on us, especially on him. And thank you for the collective prayer, because I know that you're praying for him. I see all these messages. I see all these support from the people. And sometimes the supporters, they approach me in person and they just tell me that we're praying for your family. So I just want to thank you. And I just want you all to know that we're here. We're always going to be here. You know that not just during election time. We're here all throughout. And we're not perfect, but we're true. So thank you. Kitty, on behalf of Yun our supporters of Filipino community in the Netherlands, we wish you, your mom, Mira, and the entire Duterte family a Merry Christmas and a prosperous Merry New Year. Christmas. Happy New Year to you all. Happy holidays. Yan, Merry Christmas, Kitty, and Happy New Year. Ay pakibati mo na lang kami kay Tatay Digong, at syempre na kami ay umaasa at parang we hope na bago mag-Christmas ay makalabas na si Tatay Digong. Sana, kasi yun lang naman ang hiling ng ating milyon-milyong kababayan, na dahil sa mga hinayupak na ICC na ito, yung interim sana na inaasahan ay hindi pa grant, hindi pa binigay. Ngayon, nagka-litsi-litsi na sila. O kaya kung umabot ka sa video natin ito hanggang sa muli, pakilagay share, at yung tatandaan, kung umabot ka sa video na ito, type nyo lang kung saan ka para alam natin kung sana nasaan na tayo at nasaan kayo. At syempre, huwag nyo kalimutan mag-subscribe at hit yung notification bell. Yun ang huwag nyo kalilimutan, yung notification bell. Para everyday kayo nakakatanggap ng notification video o upload video sa atin. Hanggang sa muli, bye-bye!